Pinag-uusapan natin si Gutesa, no? Yung mga teorya kung nasan ba talaga siya. So, ang tingin mo, Ronald, Hindi, kahit yung nagdala sa kanila sa Senate, si Mike Defensor, at saka si Marcoleta, hindi nila sigurado kung nasa siya talaga. Di ba? Ibig sabihin, hindi nila nakausap. Sinasabi Which means, ni Mike, nasa Marines. kaya nga, pero tinatanong, nakausap mo ba? hindi. Sabi niya, hindi. So, ibig sabihin, hindi nila Okay, nakausap. backtrack tayo ng konti. Nung sinabi, sa interview niya yan, sa story ko, nung sinabi ni... Story ko lang may pakana Oo yan nga eh. Nung sinabi niya Marcoleta sa... said the same thing in another interview Yes. in one of the broadcasts. The next day. Pero kinabukasan. Kinabukasan. Finalo up lang. Pinikap yung ano. Pinikap. yung ano. Mm. Okay? So he was consistent. Is it possible that time na sinabi niya na hawak na Marines, okay, na technically, let's get technical, wala siya doon sa pinakakampo ng Philippine Marines doon sa loob ng Fort Bonifacio, pero kinukup-kup siya ng mga kasamahan niya o dati niyang kasamahan na Marines. Posible, speculation naman yun eh. Oo. Pero ang problema kasi dyan, pag nalaman yan, yung kumukukup sa kanya, pwede nang Tanggal. matanggal. Okay. Oo, kaya masyadong malaking panganib. Pwede naman siyang Ronald, pwede naman siyang i-secure ng iba eh. Ronald, Mm. you're presuming na masunurin ng Marines. Ha? Ano? Masunurin sa chain of command. Well, at Diba? this point, sa isang kaso na napaka-prominent, hindi ganun kadali yun. At least sinasabi ko sa kampo. No, sa kampo. Pwede siyang i-secure outside. Oho. Or even other people in government. Okay. Hindi necessarily Marines. Kasi Yung commandant nila is medyo bago-bago pa lang. Bagong ano, si Blanco. Oo, tsaka alam mo naman yung Marines, di ba? May Pero ano may yun mga... Di, Black Malong- is thicker than chain of command. They have a long record din of ano. Kahit si Ariel Kerubin, ang sabi niya, chinek niya sa kanyang mga contacts, tao, wala. You know. Wala doon sa Marine headquarters, baka nasa safe house ng Marines. Posible. I mean, Marines would probably have pero our very own safe concrete house. kasi ang sabi ni Juan Mike Defensor, nasa Marine headquarters, na case, nahuli pa nga yung nagke-casing, nasa record ng Marines, yung nagke-casing, etc. etc. Okay, next question. Mm. What are the chances that they're lying? Alam mo naman, military, deny na din. Sanay ka, Manny, di ba? Pag nag-deny yung military, wala ibig sabihin yun. Oo, hindi. Ikaw, dinay nga yung storya mo. Oo, hindi. Sa Substack na Oo, may- hindi. Oo. May Ay, plano. totoo naman. Kahit naman kami ni Ed, paminsan-minsan, sinungaling. No? Ba't ako nadabay doon? Ibig sabihin, ang ginagawa lang naman natin ngayon, speculation. Yes. Diba? Oo. Speculation lang. No? Ang pinakamahalaga, lalabas ba si Gutesa? No? Dahil may feeling ako na lalabas, no? Sa 14, sa Blue Ribbon. Talaga, Kaya tingnan natin kung ano sasabihin niya. yung feeling mo is an educated feeling or is it Sabi ng bubo. parang Mahirap gut kasi, feel lang? mahirap magkaroon ng educated feeling pag hindi ka graduate ng education. Eh. Kumbaga, itong basis mo for say na feeling mo lalabas siya ng 14, Na eh, iba dahil kwento. may nabulong sa'yo o dahil yung tea leaves binasa mo dun sa May narinig lang akong konti dahil Baka matras. you cannot hide forever. Yeah. Baka Bawal matras yan. Sabihin, ito ang water ng script. Alam mo, sa Pilipinas, posible yan. Nagbabago ng yung mga- testimony. yung mga Parang si Mawanay. Oo. no? Whistleblower. parang si Mawanay, ano. Nagbabago ng testimony ko yan. Nangyayari yan. Baka nga mas madalas. Manny, lahat na naging whistleblower, bumaliktad. Bulitan. Halos diba? lahat, if I remember Oo. correctly. Ito yung tanong ko sa'yo. Sa nababalitaan mo ba, alang grupo ngayon ang may hawak kay Gutesa? Yun. Sa kasalukuyan, sa mga sandaling ito. Kasi nakita mo nung una sa Senado, yung testimonya niya, in support of one group against another group. From what you're hearing now, isang grupo siya ngayon. Basta, ang Nakasandal. halos sigurado ko, hindi siya hawak ng Marines. Hindi rin siya hawak ng grupo ni Marcoleta. Oh, dahil sila mismo, hindi nila Hindi alam masagot kung yung saan. mga... Ayun. So, so, naiwan, Pwedeng on his own, no? Ay Hindi nagtatago kaya siya. sumakabilang bakod. Hindi, sabi mo nga, karamihan, if not all, ng mga whistleblowers ay nagbago ng testimony. Hindi malayo yon. Ayun. No? Pero lahat, sinasabi ko lang, lahat yan speculation eh. Diba? Until humarap siya Antayin sa na natin. 14,
Di ba? Lahat ng sinasabi natin ay speculation. 2 linggo pa yun eh. Refresh lang natin po kung sino si Gutesa. No? Ito yung ex-Marine na nag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagbigay ng affidavit. Nagbigay ng affidavit na Siya yung medyo... nagde-deliver. But let's pass on that, no, na tampered or peke affidavit. Doesn't matter kasi on oath siya sa Blue Ribbon Committee. But actually, that's also a good point of discussion din na kasi the NBI, the Manila RTC saying it's a forgery, therefore people are making Forgery yung signature. We've had affidavits. But that's my point nga eh. Pero Patrick, iba kasi yung affidavits na kukuha ka ng merit certificate. Yeah, I know. Pero ito kasi Senate at saka a very celebrated case. Yeah, I know. Yun But yung Ronald, problema. ang punto dyan nila, Senator Marcoleta, okay, affidavit, sige, sabihin na natin. Pero here he is, before online television, personally, from his own mouth. Sabi nga ni Ping, that stands. As a testimony niya, hindi yun nabawasan. Pero dahil nga merong, ang tawag doon, may Latin term doon eh, no? Na pag may part ng testimony mo na hindi accurate or kwan, medyo naapektuhan yung kabuuan. No? Yun ang may sinasabi nila. No? Okay, tuloy na. Ikalawang factor dyan ay yung history na maraming whistleblowers ay bumabaliktad sa kanilang testimony. Kahit very prominent, kahit nasa television, sumusunod pa. Right. Nagbabago yun. Tuloy lang natin who Gutesa is all about. Ano sinabi niya? Mahalaga kasi yung sinabi security. niya. Yes, mahalaga yung sinabi niya dahil pinupuno daw ng 50 million pesos yung mga maleta ikaw na na nagsabi. almost 500 million ay dineliver daw kay Speaker. Sa bahay niya, sa Forbes bahay Park. niya. Number 42, Forbes Park. Kaya ang ginagawa ngayon ni Senator Ping Lacson as possible incoming head ng Blue Ribbon, dahil hindi pa siya elected Right. ay chine-check niya yung construction firm, no? Meron ba talagang construction nung dineliver yung pera? Maraming construction workers yun, na makakakita. No? Kaya yun yung una. Ikalawa, yung security ng subdivision. May logbook yan May logbook, may CCTV. Meron ba talagang gano'n? Pero yung bahay kasi, yung bahay ni Speaker 42 sa Forbes McKinley. Park, according along McKinley, public area na yun. Hindi ka papasok ng gate ng ng pero ang Forbes dami Park. CCTV ron. Yun sigurado ko. But I remember also, Senator Ping Lacson, sa Storycon, interview din nyo, na tinanong ata, Bok, ikaw ba nagtanong nun? If he checked out on kung binackground check niya si Gutesa, at sabi naman ni Senator Lacson, Maganda yung background niya. maganda yung background niya nagtanong. Sa Marines. Sa Marines. Right. Sa Marines. Okay. Wala Ang siyang lumalabas kaso doon. kasi, marami pala siyang trabaho kay Vice President, no? At saka iba pang mga VIPs. No? Yun yung Kasi nasa detail service siya eh. Yun ang kanyang last assignment. Ibig sabihin, bodyguard. Bodyguard. Kung saan siya na-assign. Kaya yung pinakamahalaga VIP pa rin ay sumulpot siya. Yun. Para siya na mismo yung magsalita. Okay. Oo. Yan ang aabangan. Pero, humingi ng affidavit si Senator Ping Lacson kay Speaker Martin. Para itong mga sinabi ni Gutesa ay sagutin niya. Yung araw na nagde-deliver, hindi ganun kadali na 500 million. Nakakita ka naman ng 500 million? Hindi pa, di ba? Hindi pa. 10 million. Hindi Nakakita pa. ka na? Kasya ba yung 50 million sa isang maleta? Hindi. Hindi pa siya nakakita, pero alam niya hindi Hindi kasya. ka siya. Kasi, Bakit? sabi nila, yung 1 million, mga 1 kilo. So, kung 50 million, 50 isang sako kilos. yun. Ang bigat nun. Kasya ba nung sa maleta? Siguro malaking Nakakita maleta. na ako ng 500,000. Ito lang masasabi ko. Isang paper bag siya na maliit na ganito kalaki. Hindi, kaya nga 500. So sabihin natin 1 million is dalawang paper bag na But basically, gano'n. 500,000 is 500 pieces ng tig 1,000. Mabigat yun dahil O nga, no? nakafok. Kaya kasi, yung 1 million nga 1 sa million kilo is eh. 1,000. Hindi, Isang libo. ikaw Mogs, wala kang karanasan, hindi ka pa nakakakita ng 10 million eh. Pag ako naglalagay ng 20 million sa maleta, siksik na yun. Pag ikaw naglalagay pa. Gawin mo talaga yun? Siksik na yun, ha? Joke. Gano'ng kalaki yung maleta? Biglang binawi mo, ha? Yung pinakamalaki. Siksik ang 20 million. Yung pinakamalaki ha, hindi yung medium ha, yung large. Kung 50 Baka million, naman, baka Tsaka kwento nga na 50 kilos yun.
50 kilos. 50 kilos yun. Hindi mo kasing bigat yun. Baka naman may Kasing bigat ko yun, no? Baka naman, Manny, may bawas. Sinasabi na, 50 million. Pero, Hindi, sabi nga ni Nabawasan Gutesa, na. 48 million lang eh. Per kwan. Per Oo. bag. Oh. Parang ano, binilang ba niya yun? Wala. Parang mabibilangin yun. Hindi ko alam. Kaya nga tinanong kita, nakakita ka naman ng 10 milyon. Hindi Sabi ko, pa. Hindi pa. Oo. So magugulat ba kami sa 14? Sa Pilipinas naman, nagugulat naman talaga tayo, di ba? Kaya dapat maghanda kang magulat. Yun lang naman eh. Meron pang sila nag-uusap. Narinig ko. Mga aktibo. Ha? Oo. Kaya ka na naman. Kaya ka na naman. Kaya May mga aktibo raw na lalabas. Kaya ka na naman. November Kaya 17, kaya Manny. ka na pagsasabihan eh. Before. Oo, before. Bakit before? Ano before? Hindi pa sila sumabay. Kasi ibang pakay nila. Anong pakay nila, Manny? May silang gusto alisin. Iba naman to. Oo. Alam ko yung sinasabi ni Manny. May iba silang gustong pababain. Oo, Yun. yun. Sumabayan. Na hindi military. Na hindi military. Civilian. Civilian. oo. Civilian leader of the military? Aba, pwede. Marami yan, ha? Hindi Marami lang yan, Hindi lang oo. isa Kaya yan. naman si Manny Marami Mugato. yan, Kaya oo. nagulo ng after September 21 dahil sa article mo eh. Hindi ko Manny, bakit ganun yung timing? Bakit before? Kasi sabi nila, pagka hindi kayo sumama sa amin, kasama kami sa November 30. Yun yung panakot. Okay. So, kailangan before November 30, gusto nila bumaba na. Bumaba na, oo. Bakit ba ayaw nila dito sa civilian leader nito? Meron dong favoritism eh. Hula ako ng favorite niya. Diretso mo lang sa inyo. Hula ko yung favorite niya. Hindi army. Hindi. Ito ba yung nasa book launching mo? Marines. Ay, naku. Marines ba favorite Marines niya? ang paborito niya. Kanya ba naputulan? Oo. Oh, yun. Oh. Marines ang paborito. Kala ko Air Force eh. Pwede rin. Pero kung very colorful tong buwan na to ng Nobyembre. Dahil alam ko may nagpagawa na ng Slow kwan. burn eh. Teka, Hindi, may nagpagawa na ng kwan eh. Ng 10 milyong t-shirt Nako. na distribute na. Ano nakalagay sa t-shirt? Eh di yung sinasabi niya, mas mataas lang yung gustong paltan. Okay. Oo. paano kung hindi matuloy? Ha? Paano yung t-shirt? Hindi matuloy. Sa kanila na yun. 10 million yun eh. Distribute na. Hindi, ang ginawa lang, ang target yata 5 million eh. Oh. So, bawat participant, tigto 2 Gagalawa. million. Di ba exaggerated yung mga Take 2 pieces. numbers na yan? 2 pieces. Mga magpaparally ng 2 Totoo, million. totoo yun. Target Kasi- nila yun eh. Anong size ng Dahil t-shirt? halimbawa, ito yung aking sekta. Sasabihin ko, 2 million sa akin. Natapatan ng isa. Sige, 2 million din kami. Tapatan, di ba? Hanggang baka nga umabot ng 10 million eh. So, yabangan lang yun. Pataasan lang yun. Ha? Pataasan lang. Hindi, pero yung mga yan, Ano kaya yan? mag-mobilize niyan. 2 million, 10 million. Tingin ko yung 1 million is 10 doable. million is almost the entire population of Metro Manila. 10 million are t-shirts. No, ibibigay yan eh. Gagalawa. Oo. So, may kumikita na sa t-shirt. Kaya overprinting sa overproduction sila. May padding sila. May padding lang. Pagpawisan ka, di ba? Di papaltan mo o umulan, papaltan mo. Kaya meron silang 2 to 3 t-shirts. Yung iba, 2 araw. Okay. Ronald, 2 araw, ha? Oo. Pero baka the question of some people is, ganun ba karami yung ano? Yes, Kahit nasa 5 oo. million, ganun ba karami yung miyembro? like for example, Halimbawa, Ronald. isang grupo, nag-rally daw ng 1 million noong January, di ba? Sila lang yon. Ngayon, may sasama pang iba. Di ba? Halimbawa, yung isa, nakakulong yung leader nila. Alam nila, Oo. hindi na makakaalis. Pero So, malayo kaya pato na yung sila. malayo yung base Ronald. niya eh. For ikaw, sanay ka magpa-rally. Okay. Ilan lang ba talaga kaya mo para magulat ang tao sa rally? Hindi, No, sanda. EDSA, people are disputing that EDSA 1 was not even 1 million. Less. Pero, ang importante, mapuno mo yung kalsada, di ba? Yun lang Hindi, naman yun eh. tsaka, kung yan eh, labas-masok yan eh. Di ba? May uuwi, may mananatili. Ang maganda sa EDSA, ilang araw yun. Di 4. ba? Ilang araw yun. Sustain. 4. Oo. Hindi naman yun mag-i-stay doon ng matagal. Bawa ako, nag-stay ako So- 6 na oras. Yung iba, so usually ang bilang nila, hindi lang yun nandun at a particular time. Ang bilang nila, sino pa ba yung mga umaalis, pumapasok, no? Ganyan. Medyo parang minasahe mo yung definition ng 1 million pag ganyan. Tapos nakita mo na yung buong EDSA sarado.
Hindi Oh, lang yun yung lang part. importante. Hindi lang yung Cubao part. to Ortigas. Oh, hindi lang part. No? Kaya sinusukat nila yan per square meter. Right, Usually right. yung ginagawa nila. That's why a Yung- million at a time yung- is not possible. Yung Corinthian. Siguro. At a time, at a given time. Yeah. Siguro the height nung nagsiksika na, pwede. Di ba? Nung A million? nagsiksika Parang na. sinukat nila Oo. ilang kilometers yan Oo. from the Cubao to corner of Ortigas. ano Hindi, to... nakita ko kasi yung mga pictures eh. Ang haba nun, hanggang show yun eh. Yung haba, hindi lang naman hanggang Hindi EDSA naman sign hanggang eh. show. Hindi hanggang show, may overflow ka eh. Eh, May overflow ka eh. I'm Diba? talking about 86. Oo. Sorry, I'm talking about Oo. 86. Yeah. Eh, sige, bawa, Cubao. Kasama Tanda ko yan eh, from Cubao. Pituason eh. Oo, Pituason kasi sarado yung kalsada eh. Pituason. Nilalagyan ko na yun Pituason eh. yung Hanggang sarado. kanto dito sa may shrine. Cubao Sa nga may... eh. Oh, Ay, di, gang Ortigas. Pituason Ortigas. hanggang shrine yung sarado. At saka yung Ortigas mo, hindi Pero- na masikip yan, ha? Pero halimbawa kami, nakikita mo, ang dami nang mamarcha, Cubao pa lang. Di ba? Marchahan yan eh. May nagmamarcha galing Makati. No, yung gano'n. Kaya nagmumukha siyang marami. Tsaka wala pa yung flyover. No? Wala pa yung flyover at that Oo. time. May congressman tumatawag sa'yo. Wala na. Huwag mo na sabihin sino. Hindi ko na sinabi kung sino. Sa meron. Baligtad eh. Sino ba sa akin? Sorry na lang siya. Busy siya eh. Anyway, so ano tayo? May factor ba ang Pasko? Meron. Na Kaya- tipo, oy, hanggang November 30 na tayo. Kaya, tapos Christmas na. Oo. Christmas Oo, Day. kung Christmas kalimutan na. ha, yung huling patayan na 300 soldiers na namatay. That's November 30. Yung kay Danny Lim, yung kay Oo. Ariel Hindi Querubin, factor ang diba? sagot. Oo. Hindi factor ang Eh, Pasko. Hindi, Nag-end yun factor December siya. 9. Factor siya hanggang Nobyembre lang. Pag Disyembre na, medyo KJ ka na masyado. Oo. At saka by January, February. Inisip talaga nila yun? Oo, January, February, ubos na yung pera ng tao eh. Hindi, siyempre, Kasi mas nga, Constitution parati pag January. Disyembre, bumabahan ng remittances dyan. Namimili yung mga tao, di Kesa ba? mag-rally. Tapos guguluhin mo kami habang kami nag-shopping. Hmm. Masyado naman kayong KJ. Bakit December nangyari? Pinakamabagsik na ko. Hindi, November 30 yun. November 10 December yung 1. start, Oo. pero natapos ng December 9. Oo. Yun yung bakbakan na yun. November. November So, yun 30 yung yun. threshold, November And they were 30. hoping sure for a quick ano. Kasi may okasyon pa yan, di ba? Bonifacio Day. Oo. Dati, Oo. Bonifacio Day. Oo. Nagsimula yun yung November, tapos yung barilan talaga, December 1. December 2, medyo defensive na sila. Nagsisimula na mag-flyover. So, yung US. December, After Oo. the November 30 rally, itong November 30 rally, pahinga mo na. Yeah, if I Christmas were, muna, no, if Christmas. if I were them, na hindi naman ako sila, hihintayin ko na ubos yung pera ng mga tao. Mas galit yung mga tao. so no? February na yan. Yeah, kaya nga yung EDSA 1, EDSA 1, EDSA di ba? EDSA 2. 2, lahat yan. Oh, January, February. Tsaka malamig eh. Hindi ko mainitan. Talagang ganyan, Ronald. Pag nagpaplano kayong mobilisation, teka lang, may pera pa tao. Teka lang, magsashopping pa mga hindi tao. naman. Mobilization, hindi mahalaga. Yung Oo. mahalaga yun. Pero kung ikaw ay mag-revolution, Oo. iba yun, di ba? Iba yun. Or kung ikaw ay mag-withdrawal of support, Doesn't matter when. Oo. Well- Iba yun. No? Yun ang naman sinasabi ko. Pero ang mukhang mas ang issue sa kanila ay pumosisyon yung Catholic Church. Anti-junta, anti-revolutionary government, at anti-snap election. Medyo may epekto yon, no? Sa isang, dati naman, yung simbahan, hindi kanyang ka-active or ka-political. Ikalawa, business, pumosisyon. Bagsak na nga ang 2 Sundays ago. Yung ECO, PCCI, bagsak na nga ang negosyo dahil sa corruption. Tapos mag-extra constitutional pa tayo. Di lalo na. No? Yun yung paper nila, yung manifesto nila. Ikatlo, ito yung hindi nakikita. Ano ba ang tingin ng US? Ayaw din, siyempre. Oo, yun yung mahalaga. At yun yung may influence sa military. Oo. May nakausap ako ng general nung last week eh. Oo. Parang yan yung sinabi. Oo. Ayaw daw. Ayaw. Ayaw. Baka yun yung Pero di ba may threshold din yan? Hindi, kung sobrang galit na yung mga sundalo, baka hindi na nila ma-factory yan. At right now, Ano ma-factory kasi niyan yung mga chain of command, Oo. yung mga generals, Oo. etc. pero in a tawagin natin coup, ano ba bang euphemism sa coup? Iba kasi yung coup sa withdrawal of destab. support. Or destab. Anong tawag diyan ng mga nagkuku? Hindi coup de tatawag nila eh. Mobilization ba tawag ng mga colonel? Yan usually mga colonel yan eh.
Anyway. Hindi mobilization eh. Oo, may tawag sila dyan eh. Action or something like that. Kasi ang rinig ko, medyo mainit yung mga ilang junior officers. Yes. Yes. Pero alam ko kasi ayaw na nila nung 89 coup. Yung sila nagbaril. Oo. Traumatic yun, di ba, Mogs? Oo. Kaya yun ang sumunod na nangyari, withdrawal of support na. Mhm. Oo, Yung isa Echadox. successful, no? Yung kay ERAP, yung isa hindi. Yung kay GMA. Yes. No? So, yun na yung palang template. So will there be a third iteration? Third version nito. Given the Tingin ko ang balance of forces, Tingin ko ano ngayon yung most likely action? Tingin ko pinag-uusapan pa rin kung sakali isa withdrawal of support. No? Kung power grab lang, madugo eh. Pero Tulad ng 89. ang Remember problema- man, Ronald, the last two, kunyari, people power, withdrawal of support, civilian ang nag-emerge na tumayo. What I'm hearing is that yung mga ilang retiradong opisyal, sinasabihan, medyo inuudyokan yung mga nakaupo, nasa pwesto, na sabihin, kayo na. Hindi, inamin mismo ni Brown. Reset ang tawag na, reset. Inamin mismo ni Brown na. Na Reset. kinausap siya ng retired generals para na-focus. mag-participate sa isang coup. Coup yung ginamit na salita. Reset ang tawag. Ni- Pero ang ano nila, it's a reset. Kumbaga, start from scratch. Because they feel, hindi na masasalvage yung sitwasyon. Well, depende. Dahil yung civilian force na gusto nilang kasama sa trigger, yung daang-daang libo, iba yung gusto. Hindi reset. Gusto nila installation. Gusto nila yung i-install. busy. Tanggalin lang yung presidente, i-install yung vice. Parang rinig ko, nagbago na rin ang posisyon dyan. Hindi, kanya nga. Yun yung mga civilian. No? Yung military na platters, gusto nila reset. No? So, ang kwan din, nagkasundo na ba sila? Dahil alam ko, hindi yan yung sinasabi ng Pulitzer Prize. Na Hindi, pero na hindi nagkasundo. sabi nga ni Patrick, bago na eh. Nagbago na. Kasi Oo, alam nila nagbago hindi na eh. mangyayari yung succession. Oo. Kasi ayaw nga ng mga Amerikano. Oo. So, So, sige, di pwedeng succession. reset na, reset. O reset na. Oo, Parang ganon. Pero yung reset ba, amenable ba mga Amerikano doon? Ayun hindi natin alam. Pwede. Kasi Parang- kung if they throw their support behind that, then Game over. I doubt Game it. over. I doubt it. Dahil gulo pa rin yun eh. At for now, yung best bet pa rin nila is Bongbong. Okay. And the best indication, Ronald, balikan lang natin, yung sinabi mo, nung bumisita, yung isang embassy official doon sa ICI. ICI. Oh, it was like a It's a- subtle endorsement. It's as public as it can get, di ba? Okay. Subtle endorsement, Hmm. but not too subtle for those who understand. Hmm. Ganon. Ang alam ko, it was supposed to be a discreet meeting. Paano naging discussion? Parade. Dami nakita. Oo, Dami kasi- nakita. Hindi, Sinadya. mukhang Sinadya. balita, may nag-leak. Yun ang kanila. May nag-leak sa media, kaya inabangan siya. No? Yun yung So hindi siya intended public display of alam affection. ko, napagalitan niya. but even then, Bok, dumaan siya sa harapan eh. Oo, hindi Wala lang namang ibang tagumpay. daanan eh. Hindi, pwede kahit ka na- hindi mo ilig, pag mga reporter tsaka camera, nakatambay sa harapan niya. Parang, sino tong Amerikano Hindi to? naman- Sino hindi naman sila. to? Nakita mo na ba yung ICI office na hindi office? Hindi naman nakatambay doon 24 hours sa Oo, ano media. yan eh. Sa DOE. Oo. Paano yun? Ibang opisina yun eh. DOE. Oo. So may nag-leak. Wala nga stop eh. Wala. So Ronald, may nag-leak. Hindi, Tanong, yun yung- which yun yung- side ang nag-leak? This side, that side? That side? It can be anybody. Ha? It can be anybody, no? Pwedeng may isang media, nakabalita, uy, sinabihan yung iba, punta tayo rito, abangan natin. Yung ganon. So it was supposed to be the U.S. Embassy would have wanted a discreet Ang visit. US Embassy, ang state, ang Pentagon, no, yung Big C, talaga naman nakikipag-usap yan eh para mag-gather ng information. Pero The Ronald, big C. unusual yun ha. Kasi shutdown ng US. Dapat walang activity ang embassy. Pero hindi kasi hindi nagsha-shutdown ang geopolitics eh. Pero ito, Ron, what can you say about yung what's a subtle diplomatic way of saying this?
the president crashed into that bilateral Protocol. between China, Xi Jinping, and South Korean president. South Korea. Well, medyo weird yun. No? Dahil usually kasi may protocol siya. Protocol, oh. Maraming mga proseso. Hindi sila kasama, hindi kasama Pilipinas sa event na yun, di ba? Kanya na siyempre, Trump, Xi, yun eh. Diba? Tungkol yun sa dalawang superpower na nag-uusap. No? Na apparently, ang agenda, hindi naman geopolitics. Dahil APEC is economic. So, ang usapin dyan, yung rare earth ng China at yung US na pinakamalaking buyer. Dali lang. Ang kinrush niya yung with Korea. With South Korea. Oh, not with the US. So, ano yun? So, hindi yung US ang kwan. Oo. At saka medyo awkward man eh. Kung nakita mo yung full video, I don't know kung... Bigla pumasok eh. Biglang pumasok, napatayo si Wang Yi, yung foreign minister, dahil medyo, lumapit siya, kumamay. Siyempre, she was very polite, extended his hand. It's not like they talk for at length. Parang nag-hi, hello lang, and then umalis na kagad si Presidente. Was it good or bad? Ano yun? Kasi i-crush, Manny. Pwede spin yan ng bongbong kap na parang we had to throw out the protocols and let's break the ice. That's a spin. Yeah, that's a But possible in an spin. international setting, what does it look like? May breakdown ng protocol. Is it just a breakdown of protocol? It parang... Or is it just an awkward occasion? It's an awkward thing. Parang, ano ginawa mo? Pero, ayun nga, depende nga sa spin eh. Pwede yung isang spin dyan, walang pakialam sa protocols ang presidente. And that's what he said. Kala ko susuntukin ako ng bodyguard, pero nilapit ako, blah, blah, blah. Gusto kong pag-usapan itong problema rito, ganyan-ganyan, no? Kahit hindi yun ang pinag-usapan. Wala, ang iksi ng exchange nila. Kaya sabi ko, it's about spin eh. Meet and greet. May nag-i-spin kasi, napag-usapan nila yung West Philippine Sea, ganun-ganon, di ba? Wala. Wala. Parang meeting talaga. Kanya nga spin eh. Di ba kaya nga spin eh, no? Pero hindi naman nangyari yun. Una, yung APEC is about the economy. Di ba? Yun yung relasyon dyan. Hindi pinag-uusapan ng geopolitics dyan. No? At least yung karanasan ko sa APEC. No? Nung karanasan ko sa APEC, nagka-problema nun dahil naglabas yung naglabas yung Pilipinas ng mga build-up na medyo tinatamaan yung China. No? Kaya nagreklamo sila. Sabi nila, di na kayo pupunta dyan. Ang sabi ng organizing committee, wala na nga yung Indonesia, wala na nga si Putin, tapos wala pa yung si Xi Jinping. Hindi na APEC yan. Kaya medyo may mga nego-nego. May mga nego-nego, paano aayusin, no? Ganyan. Eventually, naayos naman. Yung ba yung type na na-heckle Sino? May na-heckle dun eh. Basta ako, in charge ako kay Medvedev. Yung Russian Prime Minister. Dahil hindi dumating si Putin. Binis kasi na net. Gusto niya po. Actually, looking forward. Medvedev nga pala. Looking forward ako na ma-meet si Putin eh. Siguro mas gusto mong ma-meet si Nanette Medved. Si Medvedev. Maliit lang pala yun, si Medvedev. Medvedev. Pinigyan ko pa siya ng regalo na marmol na kabayo. Sino mga world leaders ang curious ka makilala? Maka-meeting? Siyempre, Putin. Bakit Putin? Putin. Dahil siya yung nagmamarka sa global stage. Di ba? Ang tagal niya, allegedly, demokrasya dapat ang Russia. Pero ilang dekada na siyang presidente. Presidente, tapos Prime Minister, tapos Presidente ulit. Tapos binago Constitution. Tapos forever na. Para si Xi Jinping, forever. Tapos, yung mga kaaway niya, nahuhulog sa building. Halos pare-parehas, di ba? Nahuhulog sa building. Hindi, nahilo daw, nahilo. Nag-crash aeroplano. Di ba? Nahulog sa building, nag-crash aeroplano. Hirap makaaway nun, ha? Tsaka yung mayroong nagkasakit, parang Plutonium. Hindi, kwan yun. Yung... dissident. Hindi, spy yun na bumaliktad. Tsaka yung yung isang kalaban niya, opposition leader. Namatay sa kulungan. Namatay sa kulungan. Na bata-bata, matikas. Hindi, tsaka siya, global figure.
Biro mo, Maraming may kilala. Walang pakialam si Putin. Oy, pero may arrest warrant yan sa ICC. Oo, tsaka si Netanyahu. Oh, Di ba? Oo. Pero ang kaibahan, tingin mo may huhuli sa kanya sa wala. tapos yung mga nahuhulog sa building, mga oligarch, ha? Mga bilyonaryo, hindi mga basta-basta yun, ha? Di ba? Oh, tapos yung nag-crash yung aeroplano, yun yung kanyang mga special forces, yun na lumusob sa Ukraine. Hindi mga basta, mamarcha nga dapat sa Moscow para pabagsakin siya, di ba? Hindi, yung Wagner yun. Yung Wagner Group. Yun nga, yung Wagner, yung head dun yung bumagsak Oo. Oo, yung aeroplano Ang galing, ano? Oo, gusto ko mamit. Doon na kayo sa mga matitino. Dito na ako sa Kwan. sa ruthless talaga. Pero si Trudeau ayaw mamit. Sino? Si Trudeau. Hindi, chick boy yun O yun, oo. Baka magkaiba sila eh. Luma kay Ronald dyan. Chick boy yun Chick boy yun Walang matututunan si Ronald doon. Tayo, Luma kay Ronald dyan. Hindi tayo mahilig sa mga ganyan. Gusto natin, Baka si Trudeau pang kailangan, matuto. Gusto ko pag-usapan geopolitics. Yeah. Pansinin mo raw si Putin. Si Putin pag naglalakad, Ganun, di ba? Hindi, tsaka ang gumagalaw lang yung kaliwang kamay niya. Ano ibig sabihin ng Bok? Yung kanang kamay parating nakababa lang. Ano yun? Ano nga yun? Yung right, bunot. bunot. Lagi nakahanda. Hindi siya asa sa bodyguard. Siya mismo, ha? Kaya sa KGB daw na, yung right hand mo is always Ready. ready. Force of habit? Maybe. I don't Tsaka know. tingnan- Used to be KGB. Tsaka tignan mo yung kanyang table. Di ba? Laging kamiting. Haba, di ba? Laging nasa dulo yung kausap niya. Siya nasa dulo. Di ba? Kaya kung may balak ka, may meeting ka kay Putin. Malayo masama pa lang. kang balak, Patay ka na. malayo. Layo. Hindi ka aabot. Galing, ano? KGB kernel, di ba? Oo. Kumpara kasi kay Putin, napaka-colorless ni Xi Jinping. Di ba? Bisa lang. Although ubus din yung kanyang mga kaaway. May news item or article ang One News na nagsasabi, quoting Ranjit Roy of Okta Research, na sinasabi, most likely it's going to be a Rafi Risa in 2028 Oh, grand coalition. to face off with Sara Duterte. I know na this was your project Grand coalition. some time ago, pero the last time nag-usap tayo, parang hindi na, no? Parang hindi na. Largely because tingin mo hindi mangyari. Una, si Rafi, naniniwala ako na ayaw niya tumakbo. Hindi yun na political lang. Baka si Erwin pa. Dahil kahit naman anong mangyari kay Erwin, Senador pa rin. senador pa rin siya. Si Rafi talagang Has to choose. kung Kung natalo siya, re-election, wala na. Wala siya senador. So, tingin ko sincero siya ron. Ayaw tumakbo. Pero tingin mo ba pwede pa siya magbago ng isip? Hindi. Siyempre, given Pilipinas to pwede lang magbago. Pero tingin ko yung kanyang mindset, right now. yung kanyang physical limits ay hindi siya interesado. Paano kung sa sorbe, umaangat siya? Mataas pa naman siya. Siya yung number 2. Pero halos doble ni Sara. Ibig sabihin, bumaba siya. Bakit siya bumaba? Wala siyang ginagawa. Nung sinabi niya na ayaw kong tumakbo, tanggalin niyo ako sa survey. Si Sara lang kasi yung nagsabi na tatakbo siya. Kaya mataas siya. Dahil sa isip ng mga tao, tatakbo ito. Si Rafi, paulit-ulit sinasabi, tanggalin niyo ako sa survey, hindi ako tatakbo. Maapektuhan siya noon. So magbabago yun pag mag-declare siya. Oo. Presumably. Oo. No, okay. Going to Riza. Well, yung kay Larissa, sabi naman niya open siya Sinabi niya several times. Pero, siyempre, it's a community Sa community na yan, meron kang Lenny, meron kang Bam, meron kang Kiko. So, they have to settle. Sino ba talaga sa kanila ang tatakbo for president or kung vice? Pero kung ako sa kanila, dapat yung vice hindi galing sa community ko para may value added. Diba? Paano kung parehas mo, edi wala masyadong dagdag. Wala. Kukuha ka dun sa dagdag. Halimbawa, example, a tulfo. Diba? Kung papayag yung isang tulpo, dagdag yon. No? Si Ben Tulfo? Ikalawa ay depende rin sa Marcos government. Balak ba nila magpatakbo? Dahil for now, on the horizon, wala. Unless, yung mga sinasabi ng iba, Vince Dizon, Dark Horse. No? Or John Vic ata.
Remulla. Marami namang may gusto eh. Oo. No? May gusto. Teka muna, si Vince Dizon gusto na pa imbestigahan si Senator Cayetano. Di ba bata siya nun? Oo, pero siyempre, iba na siya ngayon eh. Ang boss na niya, si BBM. Tapos, kaibigan din niya si Bongo. Sinabi niya publicly, investigahan. Di ba? So, yung mga dati niyang kasama, ay... Pwede lang iwan. Oo. Seryoso ba siya doon? O Well, it's tingnan just natin. something that he has to say? Pwedeng presidential timber the na eh. proof of the pudding is in the eating. Yeah. Kasi Cayetano, tanda ko, Caldero days yung yung si Vince tsaka si Cayetano. Well, not only that, I think they're personal Association friends. They're Nagbabago personal naman friends. yan eh. Yung kapatid nga ni Alan Peter, si Lino, mortal na kaaway niya. Magkapatid na yon. So sa Pilipinas, nagbabago walang permanent friends, di ba? Okay, Walang balik permanent tayo dun. enemies. Oo. Balik tayo dun sa pulutong na mga liberal tukutuwa. Risa, Lenny, Bam, Kiko. Sino sa tingin mo ang may ang dapat umangat sa kanila Well, for 2028? depende kasi kung sino yung gusto. Diba? Halimbawa, sinasabi ni Lenny ay hindi siya interesado. No? Si Kiko hindi nagsasalita. So, ang lumalabas na parang Bam. open, si Bam tsaka si Risa. Pero pwede magbago yung decision ni Lenny tsaka ni Kiko. Ikalawa, Who do you personally think? sino ba ang tataas sa survey? Sino ba tataas sa survey? Dahil meron kang 2.5 years eh. Sino ba ang tataas? Sino ba magpa-pump prime? Sino ba magka-create ng brand? Yung mga surveys kasi, ang number 1 pa rin si Lenny, probably 16%. Number 2 si Bam, number 3 si Risa. No? Hindi pa lumalabas si Kiko. So, mag-uusap yan. Depende kung sino yung aangat. Sino tingin mo? Ha? I mean, of course, no, things can still change, pero sino tingin mo? Ilabas mo yung mga knowing- biases mo, ha? Well, on the horizon, Yung mga biases mo. on the horizon, kung sasabihin ni Lenny na tatakbo siya, aatras yung iba. No? Aatras yung iba. Lalo na siya pa rin yung mataas sa survey ngayon. Kaya kung kukunin niya, hihingin niya, aatras yung karamihan. I presume, I presume, no? Kaya even the Taipans, siya yung kinoconsider. Pero kung talagang hindi siya tatakbo, then mag-uusap yung natitirang tatlo. Sino ba sa kanila? No? Dahil magkakaibang partido yan, ha? Si Risa is Akbayan, si Bam is yung Ibang Bagong partido. bagong partido, kaya natin ba yun, no? Tapos si Kiko, Liberal Party. Magkakaibang pa niyan. Di ba iba lang sila sa pangalan? Hindi, magkakaiba yan. Iba ang proseso niyan. No, halimbawa, may dynamics ang Liberal at saka si Bam. Di ba? Si Lamar at saka si Bam. May dynamics yan eh. No? Tapos may kaunti ring dynamics si Risa with them dahil binoto nilang Senate President, iba sa binoto ni Risa. Di ba? So, hindi sila magkakaparehas usually ng posisyon. But they would, sabi mo, they would all give way if Lenny wants. I think so. Because she still has that kind of, stature within that. Yes. Kaya, tapos, posible, gamitin ni Lenny parang dito sa Makati Framework, dito sa Pasig, dito sa Baguio. Yung papakita niya. Na Dito sa Naga? Meron siya nagawa sa Naga. Meron No? ba? Hindi, yung promenade, ginagawa niya ngayon. No? Parang may output ka. Diba? So, inaayos But niya yung would that Naga. be enough? Kasi parang promenade in Cosmetic lang Naga yun eh. will not mean anything to people in Mindanao Well, or siyempre, in standard. Visayas. Hindi, ganoon din naman sa Pasig. Ano Oo, naman kinalaman ng Pasig sa Makati, Mindanao? or Makati. Pero bakit laging number 1 si Biko sa survey? No, Makati, wala rin naman kinalaman. May skandalo pa. Mhm. Di ba? So, yung Baguio, layo-layo. Ano pa pakialam ng mga... Pero baka iba rin ano, kasing demonization versus Lenny versus yung demonization versus Vigo. Ibang-iba talaga yung, I mean, if you recall yung from 2020, hindi nga 2022, pati 2016 going down, si Lenny's always been painted as kung hindi lutang, lugaw, di ba? Yes. And that has stuck with a lot of people eh. Of course, not saying majority, but stuck with a lot of people, whether they're Yes and no. Dahil 3 years na yun 2022 at sa 2028, 6 years na yun. Di ba? Ikalawa ay in spite ng ganun demonization, yung nakuhang boto ni Lenny ay yung botong nakuha ni Digong when he won for president. Yung botong nakuha ni Lenny ay the same number of votes na nakuha ni Pinoy. So hindi siya insignificant. Yeah, that's true. Hindi siya insignificant. At panghuli, yung quality na nakita natin sa midterm. Na gumawa kay Bam as number 2, kay Kiko as number 5, at Akbayan as number 1. Ibig sabihin, it's there.
No? Hindi siya nawawala. May core group siya. At hindi yun pupunta sa iba. Di ba? Yun yung pwede niyang tuntungan. At every year, meron kang 3 to 4 million new voters. Ibig sabihin, ito yung mga Gen Z. Every year. And remember, 2019 ba yun, Bok? Talon-talo si Bano. Wipeout. Oh, Wipeout sila. you Pero know. 2020, And then, 2025, biglang number 2. Yeah. Ibig sabihin, merong bagong... Akbayan. Di ba, nakailang election cycle kayong walang napaupo ata? Isa o dalawa? We were almost disqualified. Oh. We were almost disqualified. Tapos biglang... 3 seats. Hindi ka na nag-number 1. Ito yung highest votes sa history ng party list. 2.8 million votes. So may inflection point na nangyayari merong yun. bagong nangyayari ngayon. Katulad nung nakikita mo sa UAAP Games, lahat ng UAAP Games may sumisigaw. Kulong na yung mga kurakot. Dati pag UAAP, nandiyan yung mga politiko. Ngayon, wala ka makita. Hindi sila lalabas. Concert sa Araneta Coliseum. Concert! Sumisigaw ang mga tao. Kulong na yan. Mga kurakot. Wala na dumadala ng concert ngayon ng mga politiko. Ito nga, bala ko nga. Pero si Kiko, pinalakpakan. Hindi, iba pumunta, naman. may concert siyang pinuntahan. I Yeah, forgot iba yun. Pinalakpakan siya. Dahil nga, sila yung mga anti dito, at saka wala siyang kaso. So swerte sila na natalo sila in 2019 and 2022. Kasi wala sila dito sa lahat ng gulunto. Well, ang labanan ngayon, itong mga politiko ngayon na link dito sa corruption, ang tingin nila, this will all blow over. Kaya pagdating ng 2028, makakabalik pa rin sila. O lalo pa rin sila. Pero iba to ngayon, ito, nasusustain ito. Dahil sa panahon ng social media, very graphic yung 500 million na nakapatong sa lamesa ng billiard table. Very graphic. Yung kukumpara mo yon with the flooding. At May bago ngayon. At saka yung mga sira-sirang infra. Yung bahay sa Baguio. Kaya ngayon, Yung sa Alphaland. kay Cheese. 55 million. So ngayon, very graphic eh. Nakikita mo si Hart sumisigaw dahil meron siyang paraiba ring na $1 million. Tapos yung kanyang asawa, 18 million ang kwan. Salin. So ngayon, mahirap na itago yan. At saka, pag nasa social media na yan, hindi na yan mawawala. It's there forever. Yung Napolis nga, ano bang image? Wala pang social media nun. Hindi, meron na kay Napoles, pero ang lumabas lang was yung anak niya na nakasakay sa limousine. Tsaka Pero ngayon, yung kwento ni Ben Harloy na naliligo sa gatas, sa bathtub. Yun lang. Mahina yun. Compared to now, Manny, mahina yun. Gatas na naman yun eh. Ngayon, Hindi, dati si Manny Magato, isang gatas sa bathtub. ngayon bags. But that time, it was enough to outrage people. Yes, 3 senador na nakulong, isang presidente na nakulong. Isang chief justice ng ombudsman ng na-impeach, di ba? Kaya ba, lalo na ngayon. Kaya ba ang panawagan within some retired military circles is reset? Well, Kasi dati hindi naman reset, ha? pero kasama sa mga sumusuporta sa reset ay exactly itong mga taong ito. Halimbawa, si Kibuloy, alam niya hindi na siya makakalabas. Hindi na pinayagan yung kanyang hospital arrest. Ito yung patunayan, tsaka yung mga followers niya. Nakakasiguro siya pakakawalan siya ng military. Hindi, tingin niya, kahit papano, itong papalit ay hindi Marcos. Ikalawa, Digong. After ng decision ng ICC, alam nila hindi na makakauwi. Alam natin hindi na makakauwi. Pero sila, akala nila pwede pang makauwi. Meron pang resolution yung Senate, humanitarian. Ngayon, alam nila hindi na makakauwi. Ikatlo, alam nila yung kakasuhan na sila. Pongo, Pulong, Sara, etc. So, yung ombudsman ngayon ay out for the jugular. No? Hindi medya-medya yun. No? Tutugisin sila. Diba? Tapos, ika-4, itong mga pogos, makakabalik lamang sila kung magbabago gobyerno. Kaya willing tumayaya ng bilyones para matanggal lang itong gobyernong ito. No? Tapos, halimbawa, si Joel Villanueva, kakasuhan na rin. So, yung kanyang grupo ay, na rin yun, tayang pato na rin. Dahil siya yung leader nun eh. So, maraming mga tao ang threatened na. Kaya, magkakaroon ka ng coalition of the willing para labanan si BBM at ipabagsak. Yun yung ngayon, yun naiiba ngayon eh. Tayang pato na lahat eh. Okay. No? Tayang pato na lahat. At ang tingin nila, no, ay ito yung ideal moment.
Dahil kung lumipas ito or ma-divert papunta sa kanila, baka magbago yung complexion. Nabanggit mo, Ronald, yung matapang na paninindigan ng simbahang Katolika right now, no, na we haven't seen in so many years. Yeah. The last time we really saw that was 86, towards 86. No, or EDSA 2. It's a dos. Yeah. It's a dos ba? Ano pa si Oh, Cardinal okay. Sin? Okay. Ano ba si Okay. Cardinal Sin? Tingin mo the Catholic Church still has that kind of clout that it had in the past? Yes. Yes. Nakita ko itong past few days, mga simbahan na may white ribbon. Nagulat ako eh. Hindi ko At saka Ibig tuwing sabihin, misa, oh, pagka Sunday, Lahat hindi pa ng sa misa. pare, lahat ng misa. wear white. Oo. Alam ko yun, di ba? Wear white every Sunday, Manny, no, Oo. this November. Oo. Okay. Ibig sabihin, Pero may- ang tanong ko, may yung tao ba susunod? I mean, yun lang. Oo. May influence, may mga Well, sinasabi ng hindi- simbahan. hindi- Kasi iba yung pare, Oo. iba yung Hindi, diocese. Hindi indicative sumusunod. Ha? Hmm. Yung SEAP, Catholic Educators Association, Oo. lalabasan with the support of the administration. Kahit yung eskwelahan mo, UST. Mm. No? Dati, alam mo naman UST, hindi na nagaganyan eh. No? Ngayon, kahit yung administration, sinusuportahan. Dalawa, parishes. Parishes. No? Makikita mo, pupunta yan sa November 30. Yung mga parishes na yan. Kung hindi makakapunta, mag-rally in place. Baka maging religious war to. Dun sa mga kwan. Di ba? Oo. Active lahat ang religious groups. Kaya, JIL, INC. Kaya si Mogs hindi mo na nagsasalita about divorce eh. Tsaka LGBT. Dahil makakahati yan. Pero po, ang daming Pilipino, mga nominal Catholics lang eh. Oo. Alam mo yun, Catholic by name and Catholic by baptism, but not Bakit? Catholic in Hindi behavior. mo ba nakita sa midterm? Na itong anti-corruption na ito, na sinasabi sa mga eskwelahan, sinasabi sa mga parishes, wala bang impact ng midterm election? Meron. Kahit panimula pa lang, ha? Ronald, ang tanong is this eh. Kasi bahagi ng posisyon ng simbahan is labanan ng korupsyon, transparency. Pero, huwag tayong magpapalo, huwag tayong magkukudeta, no power grab. Yun ang tanong, baka naman frustrate yung mga tao na ang common sentiment, baka lang the sentiment is that, okay, we are against corruption, but we're kind of open to a Well, at power least- grab by the military this time. Well, at least ngayon, 2 surveys. Anti-junta. Okay. 2 surveys, hintayin natin yung iba. Anong numero? What figures? Almost 90%. No? Almost 90%. Ayaw. No? At Hindi kasi alam mo, At mas malaki maliit, sa at ekonomiya mas eh. maliit yung gusto. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi ng simbahan ngayon, may support yan sa Okay. population. Kung titignan mo yung at least 2 survey. May mga susunod pang survey. Tingnan natin. In survey, nagkamali ng numero sa natin. Pero hindi 90%. No? Ganyan. Okay. Kaya yun yung iba ngayon. Ikalawa, i-monitor nyo yung mga mobilizations. Bakit? Ang dami sa mga... yung sinasabi mo, after ng misa, may pagkilos. Tapos may mga yung nominal na Catholic, medyo hindi nominal ngayon. Dito sa usapin ng corruption. Dahil very graphic eh. Very graphic. Middle class, tapos yung mga religious. Kami kasi ni Monks, hindi kami religious eh. Hindi kami katulad ni Edwin Gao. Seminarista. Ronald, ang liit ng middle class, kukunti lang yan sa bansang to. Oo, isang element lang yan eh. Isang element lang yan. EDSA 2 kasi is middle class eh. Diba? A large part. And then we saw EDSA 3, which is Masa. Masa. Oo. And that was Yeah. Mas marami yun. Mas marami yun. Yes. Cancelled. Ang problema, it failed. No? Yun yung pandito eh. Pero I understand your optimism about the midterm elections and all. Pero if you look at the previous elections, 2019, 2022, Zero. where were all these Catholics? The discussion was Yes, of course. EJKs. Hindi. and 94-95% ang approval rating ni Digong. Pero na siya ngayon? 39-40. Ibig sabihin, significant din yung binaba. No? Halimbawa, dati, OFW. Wala akong makitang OFW na anti-Digong. Ngayon, ang dami kong imbitasyon. Di ko na. Next week, nandiyan kami sa Tokyo. No, Yokohama, OFW. Inimbita ako sa Hong Kong. Hindi lang ako makapunta dahil China. Baka di ka makabalik. Last May, Rome, Milan, Vienna, OFW, no? Sa December, Berlin at saka Paris, no? So ang daming imbitasyon, OFW.
sagot yung pamasahe mo, sagot yung hotel mo, sagot lahat. Baka pagdating mo, papako ka sa papako ka sa puno. Pero sinasabi ko lang, Ed, indication, hindi ito nangyari before. So pwede na tumakbo, senador. Ikaw. Alam mo sa akin, diktador ito. No? Kulong kayo lahat. Ano ako, nandun sa taas, tapos babanatan niyo ako? Ano ko mali? Freedom of the press Storycon? Sarado yan. Storycon, safe house? Doon kayo sa safe house niyo. Wala na yung show. Di ba?